So ayan, what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So kwentuhan muna tayo, no? Habang pauwi tayo, tapos na tayo mag vlog, all goods na tayo. So gusto ko lang din ikwento sa inyo. Last time kasi meron nangyari sa akin, na-aksidente ako. Kamote, di ba? Kamote, aksidente, oh, di ba? Pero okay naman ako. Buhay ako, wala akong galos. So, meron akong in-upload last time, yung di na rewind, no? Yun yung nagawa ko last time noong umuwi si Papa. Tapos, ayan, basta papakita ko na lang sa inyo. Ayan yun. So, muntik ko pang hindi magawa yan. Dahil na nung papasok ako sa sa trabaho, no, alas 7 ng umaga, no. Hindi naman ako ganoon nagmamadali. Ang nangyayari kasi noon, siyempre papunta na tayo, nandito tayo sa side na to, pero sa may baliwag to nangyari. Nangyari doon ay, so dire-diretso ko, tapos dumaan ako dito sa may gitna. Ayan, dito sa may gitna, no. Ayan, sa gitna tayo dumaan kasi nga may lubak. Kung kabisado nyo yung baliwag, sobrang daming lubak doon, boy. Kahit saan ka dumaan may lubak. So nasa ako, no, kalmado lang, kalmadong paandar lang. Siguro nasa 30 kilometers per hour tayo. Gumit na tayong ganyan, nag-overtake tayo. So nag-overtake tayo, diba? Nag-overtake natin na ganyan, nag-overtake tayong ganyan. Tapos merong isang loko-lokong naka NMAX na biglang sumulpot, na galing dun sa kabilang lane. Sumulpot siya, tapos merong papasalubong, binubusinahan siya, pero parang wala siyang narinig, no. Dire-diretso pa din siya, boy, hanggang sa tumama siya or natamaan niya ako sa gulong sa harap. And then ang nangyari sa akin, napa-full ko, no, full stop ako. Lahat ng levers ko, grabe, full stop. Nag-stop siya pero naabutan pa din. Nangyari, muntik na akong masagasa. muntik na akong masagasaan nung kasalubong. Buti na lang talaga umiwas siya, no. Umiwas siya dun sa kunyari yung kotse na yan, umiwas siya. Tapos ang nangyari doon, talagang doon ko na masasabi talaga na nag-slow mo lahat, no. Ang nangyari doon, nag-full stop ako, napunta ako sa gitna nung isang lane, sa kabilang lane. Tapos talagang yung hawak ko sa manibela talagang matibay. Buti na lang talaga is yung aking braso, tapos yung aking hawak dito sa motorcycle, hindi ko binibitawan yung motorcycle, no. Kahit nakakabangga ako ng kabangga ako ng aso, hindi ko binibitawan yung handlebar ko. Tapos nangyari doon, nag-slow mo na nga, no. Hindi naman ako nag-slide or bumuwal, kaya kasi natukod ko ng paa ko para makatayo yung motor, pero masakit yung paa ko that time, no. So yun yung nangyari. Tapos nung nahimasmasan na ako ang naisip ko yung anak ko at si mami. Sabi ko, hindi ko pa talaga oras, kaya sabi ko sa sarili ko, thank you Lord, no. Doon ako nagpapasalamat. Trinay ko nga bulin yung yung naka NMAX. Naabutan ko naman siya. Sinabihan ko siya na, pre, ayusin mo yung pagdadrive mo, ganyan. Sabi ko, ayusin mo, pre, ganyan. Mahirap kasi makipag-away sa daan. Alam mo naman ngayon, yung mga nagte-trending ngayon sa daan, diba? Yung nakikipag-away, kahit sabihin natin na siya yung may kasalanan, pero kung ako yung mabidyohan tapos kinumpronta ko siya, so ang lalabas nun, ako yung may kasalanan, diba? Ako yung
barumbado sa daan, di ba? Ako yung magte-trending, hindi siya, kasi ako yung nabidyohan, yung ganun. Inisip ko na lang din yung family ko. Ayokong bumulagta sa kalsada na basta naisip ko na lang sila mami tsaka si Bebe nun. Sabi ko okay na rin yun, at least hindi ako bumuwal, walang galos. Kaya nagpapasalamat ako sa guardian angel ko tsaka kay Lord na hindi niya ako pinapabayaan. Kaya ngayon maingat na tayo. Kung maingat na tayo sa ano, mas mag-iingat pa tayo. Nagkakamuti lang naman ako kapag alam kong maluwag dito sa kabila, maluwag dito. Yung normal na overtake, no? Yung sinasabi nilang kamote, di ba? Kamote na safe, ganoon. So yun lang naman yung kwento ko ngayon. Kaya nagawa ko yung di na rewind, no? Kung di nyo pa napapanood, ipi-play ko sa dulo. Hindi ako perpektong anak. Hindi rin ako perpektong ama. May mga bagay akong nagagawa na hindi ko sinasadya. Kung i-rewind ko man ang buhay ko noon, kahit isang araw lang, gusto kong balikan yung panahong sama-sama pa kami. Kami magpapamilya. May mga kanya-kanyang buhay na kasi ang bawat isa. Nasa Bulacan ako, nasa Bicol sila, yung iba nasa abroad pa. Hindi kami perpektong pamilya. May mga away, tampuhan, at hindi pagkakaintindihan. Pero kahit ganun pa man, mahal namin ang isa't isa. Para at least yung emotion ko dun sa pagdadub nun or pag-voice over nun maramdaman nyo, di ba? Kasi parang yun na yung pinakahuli kong kung na-aksidente ako nun at kinuha na ako ni Lord, wala na akong vlog nun. So that time din kasi nakikita kami ni Papa, tsaka na-miss ko rin si Papa, no? Kasi nga nasa Bicol sila, nasa Bulacan ako, tapos bihira na kami magkita-kita, Facebook lang, Messenger. Daig pa namin yung nasa abroad, di ba? So yung iba namin kapatid nasa abroad. Kaya medyo talagang emotional yung that time na yun. Kaya sobra din yung iyak ko nun Wow, okay. Umiyak din ako nun, naluha ako nun. Kasi akala ko katapusan ko na. Akala ko mako-hospital na ako, akala ko di kami magkikita ni Papa. Yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. Kaya dun sa lahat ng mga family na may mga galit-galit kayo dyan, sana bati-bati na kayo. Kasi bagong taon na, diba? Huwag lang tayo puro Pasko lang tayo nagpapatawad. Dapat buong taon nagpapatawad tayo. Buong taon maging mabuting tao tayo. Sa isang araw kailangan hindi matatapos yung araw na yun na hindi tayo naging mabuting tao. Tatandaan nyo yan, diba? So uwi na tayo, namimiss ko na si Bebe. Ako'y daddy duty na, no? Mag-aalas 3 na. Kasi ang call time ko talaga lagi is 10 to 3, no? Yun lang yung parang pinakatrabaho ko sa labas. Yung ganito, yung nagbablog hanggang alas 3. Pag alas 3 na, uuwi na ako. Yun na yun. Kasi wala pa tayong tanghalian, diba? Nagpapapayat tayo medyo tumataba kasi tayo. So yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. At gusto kong sabihin na ride safe, keep safe tayo palagi. Ingat tayo sa mga kung kaya natin mag-ingat, no? Mas mag-ingat pa tayo.